Taong 2017, naglakbay papuntang North Korea ang isang Amerikanong doktor upang sunduin ang estudyanteng si Otto Warmbier matapos makulong ng 17 buwan dahil sa salang pagnakaw di umano ng poster ni Kim Jong-un sa loob ng isang hotel. Ayon sa North Korean government, nasa maayos na kondisyon ang binata. Ngunit laking gulat ng doktor nang makita niya ang totoong kondisyon nito na halos lantang gulay na. Paano siya humantong sa ganitong kalagayan? Talaga bang ginawa niya ang kasalanang pinaratang ng North Korea? O isa lang siyang biktima sa kawalang hiyaan ng gobyerno ni Kim Jong-un? Yan ang totoong kwento na pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Si Otto Warmbier ay ipinanganak noong December 12, 1994 sa Cincinnati, Ohio sa Amerika. Si Otto ay panganay sa 3 magkakapatid sa isang may kayang pamilya. Matalino, matipuno at palakaibigan. Ganito ang paglalarawan kay Otto Warmbier ng kanyang mga kaklase sa Wyoming High School. Sa katunayan, bukod sa pagiging popular at aktibo nito sa iba't ibang patimpalak at palakasan sa kanyang paaralan, si Otto ay graduate na salutatorian noong 2013. Ilang linggo lamang matapos ang kanyang graduation, nakapag-enroll na agad siya sa University of Virginia kung saan kumuha siya ng double major na degree sa business at economics. Di kinalaunan, siya rin ay naging foreign exchange student sa London School of Economics. Ngunit kahit na gaano kahektik ang kanyang schedule, dala ng kanyang pag-aaral, hindi pa rin siya nawawala ng panahon para sa kanyang hobby. At ito ay ang pagta-travel. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang hilig niyang ito ang magdadala sa kanya ng matinding kalbaryo na kanyang pagsisisihan. Taong 2016, nakaschedule si Otto na pumunta ng Hong Kong upang maging isang exchange student. Habang kasalukuyang tinatapos ang programa, nagpaplano si Otto ng isang New Year celebration na biyahe sa isang extraordinary at unique na destinasyon upang i-celebrate ang papasok na taon. At sa kanyang pagsasaliksik at paghahanap, isang bansa ang nakapukaw ng kanyang atensyon. At ito ang pinaka-secretive na lugar sa buong mundo, ang North Korea. Bilang isang eksperyensyadong manlalakbay, alam ni Otto ang mga panganib na kaakibat ng pagpasok sa North Korea. Alam rin niya kung gaano kahigpit at kalupit ang mga batas doon. Nasa oras na uminit sa kanya ang mga mata ng otoridad, Diyos na lamang ang makakapagsabi kung ano ang maaaring gawin ng mga tauhan ng diktador doon. Ngunit sa kabila ng mga pagpigil sa kanya ng kanyang mga kaibigan, kaklase at kahit ng mga kamag-anak, walang makakapigil sa pagtuklas ng mga bagong tanawin at kultura ni Otto Warmbier. Hindi niya sila pinakinggan at tinuloy niya ang balak na pagbisita sa North Korea. Kaya noong taong 2016, napagdesisyonan ni Otto na mag-book ng tour patungong North Korea sa ilalim ng Young Pioneer Tours, isang tour business na pagmamayari ng 2 New Zealanders na nakabase sa China. Kahit na ang slogan ng mismong business ay nagsisilbing paalala o banta na nagsasabing destinations your mother would rather you stayed away from. Itunuloy pa rin ni Otto ang kanyang desisyon. Ang desisyon na paniguradong pagsisisihan niya sa bandang huli. December 29, 2016, si Otto ay lumipad galing Beijing patungong North Korea kasama ang kanyang grupo sa tour na may 10 na mga turista para sa 5 araw na bakasyon doon. Ayon sa Young Pioneers Tours, one-of-a-kind experience daw ang pag-celebrate ng New Year sa capital city ng North Korea na Pyongyang dahil bumabaha daw ang alak, tugtugan at sayawan. Pero syempre, lahat yun ay isang palabas lamang ng kanilang gobyerno bilang propaganda upang pabanguhin ang kanilang imahe sa international community. Pero para sa native North Koreans, lalo na sa mga nakatira sa probinsya, ang New Year ay hudyat ng panibagong taon na naman ng kalbaryo sa kamay ng diktadoryang Kim. Magdamag na nagpa-party sina Otto kasama ang kanyang mga kagrupo sa tour. Kahit na malaya silang nakakagalaw sa bar ng hotel na kanilang tinutuluyan, pili lamang ang mga lugar na maaari nilang pasukan. Kahit na tila naka-party mode on ang lahat doon, monitored ang bawat galaw ng mga trabahante, sibilyan at lalong-lalo na ng mga kanong bisita ng Yangakdo International Hotel. Natupad ang kagustuhan ng binatang si Otto na sa ilang araw niyang pamamalagi sa North Korea ay nakita niya sa sarili niyang mga mata ang klase ng kultura sa masikretong bansa na ito. Ngunit ilang panahon na lamang at ang naramdaman niyang galak ay mauuwi pala sa madilim at mabahong rehas na magsisilbi niyang huling bakasyon habang hinihintay ang flight nila pabalik ng Beijing mula sa Pyongyang International Airport. Bakas kay Otto na tila kabado ito at pigil ang bawat pagkilos. Maya-maya pa, in-announce na maaari na silang sumakay ng kanilang eroplano.
Sa kanilang paglakad, may mga armadong otoridad na lumapit sa kanila at pinahinto sa pagpasok sa eroplano. Tinanong ng isa nilang kasamahan na kung ano ang problema at sinabi ng isang armadong lalaki na may kailangan lang daw silang itanong at kumpirmahin kay Otto Warmbier. Wala naman daw dapat alalahanin dahil mabilis lang daw at standard na pagkukwestiyon lamang ng ilang detalye ang kanilang gagawin. Habang nagulat at kinabahan ang lahat ng kasamahan sa tour ni Otto, si Danny Gratton, isang miyembro ng kanyang grupo, ay tinapik si Otto sa balikat habang naglalakad ito kasama ng mga gwardya ng airport at pabirong sinabing, "Ingat ka, baka di ka na namin makitang muli." Ngumiti lamang si Otto at tumuloy sa kanyang paglakad habang ini-escort ng mga otoridad sa isang opisina. Matapos ang isang oras, binigyan na muli ng airport ng go signal ang tour group upang sumampa sa kanilang eroplano. Habang ang ilan ay dali-daling sumampa, dala ng takot at baka sila naman ang sunod na dalhin sa kung saan man. Si Danny, kasama si Sarah McLaughlin at isa pang hindi nakikilalang lalaki, ang nagpumilit na maghintay para kay Otto. Matapos ang 2 pang oras, dumating ang mga armadong kalalakihan sa lugar na kanilang pinaghihintayan at iniutos na sumampa na sila ng eroplano sa lalong madaling panahon. Ayon kay Sarah, kung may mga nakatutok na sa iyong mga baril, wala ka na daw magagawa kundi sumunod. At para sa buong tour group ng Young Pioneer Tours, iyon na ang huling pagkakataon na nakasama nila si Otto ng buhay. Habang papalipad ang eroplano pabalik ng Beijing, in-announce sa kanila ng isang opisyal ng North Korea sa loob ng naturang eroplano na mayroon raw malubhang karamdaman si Otto at kailangan daw nila itong dalhin sa ospital. Pero iba ang kutob ng mga kasapi sa tour. Sila ang naging mga buhay na saksi kung gaano na lamang kadali para sa North Korean government na kuhanin ng sinumang taong gusto nila na walang sapat na pasabi o dahilan. Nang isa publiko ng North Korea ang naturang insidente dahil sa international pressure sa paghahanap kay Otto, sinabi ng North Korean Central News Agency, isang pahayagan na pinatatakbo sa ilalim ng kapangyarihan ng diktadorya ni Kim Jong-un. Di umano, si Otto Warmbier ay nakagawa ng isang krimen laban sa kanilang bansa. Halos 1 buwan na walang impormasyon matapos na isa publiko ang kalagayan ni Otto sa North Korea. At halos 1 buwan ring hindi nakakatulog, nangangamba at nababalisa ang mga magulang ni Otto dahil sa North Korea ang human rights ay hindi mahalaga. At malamang sa malamang, bugbog, torture o sa pilitang pagtatrabaho ang sasapitin ng kanilang anak sa lupang turing sa kanilang lahi ay kalaban. Halos 3 buwan matapos ang pagkuha kay Otto ng North Korean officials, nasilayan ng mundo si Otto dahil sa paglilitis ng kaso nito sa North Korea Supreme Court. Kahit na alam naman nating hindi papabor ang batas para sa kawawang binata, gustong palabasin ng North Korea sa buong mundo na mayroon silang sistema ng hustisya sa kanilang bansa. Taliwas sa usap-usapan ng buong mundo. Pero sa katunayan, wala naman talagang due process sa kanilang justice system. Walang paglilitis, walang pag-iimbestiga. Sa oras na ikaw ay masangkot sa krimen doon, 3 lang ang pwede mong puntahan: kulong, labor camp, uhukay. 1 oras ang tinagal ng paglilitis ng kaso at tila kumpleto at matibay ang ebidensya para sa binatang Otto. At ano ang kasalanang ginawa ng binata? Di umano, nagnakaw daw ito ng poster ng kanilang supreme leader sa isang staff-only area ng tinutuluyan nilang hotel noong New Year. Nagpakita ng isang low-resolution CCTV footage ang judge at makikitang may isang mama sa malayong parte ng video na kumukuha ng poster na sinasabing ninakaw niya. Ngunit hindi malinaw kung si Warmbier nga ba yun. Kung iisipin mo, poster lang, kulong agad. Para sa kanilang batas, ang anumang pambababoy o pagtatangkang paglipat ng mga imahe ng kanilang supreme leader na walang go signal ng gobyerno ay isang malaking insulto at krimen. Kaya ganoon na lamang sila kaingat sa mga imahe, estatwa at maging mga poster ng kanilang supreme leader na wag mawala o mailipat na walang pasabi, kundi ulo nila ang magiging kapalit ng kanilang kapabayaan. Nakasaad ito sa Article 60 ng North Korea's Criminal Code. Bukod sa video, may mga di umanong ipinresinta ng mga fingerprints na ebidensya ang korte laban kay Otto at mga witness na nakakita umano sa kanya sa akto ng krimen. At ang pinaka nakapagtataka sa buong pangyayari, nagbigay ng statement si Otto na umaamin sa krimen na pinaparatang sa kanya ng North Korea. Na nilabag niya ang batas doon, na may hangarin siyang gambalain ang kanilang gobyerno at isa siyang espiya ng CIA na naglalayong pabagsakin ng kanilang supreme leader na si Kim Jong-un. Sa pagtatranslate sa Tagalog, ang sinabi niya sa kanyang talumpati ay, "Hindi ko dapat hinayaan na utuin ako ng administrasyon ng Estados Unidos na makagawa ng krimen sa inyong bansa. Hindi ko dapat hinayaan na manipulahin ako ng aking gobyerno. Parang awa nyo na, mga mamamayan at pamahalaan ng North Korea, patawarin nyo ako."
Ngunit kahit na anong hagulgol at pagpapaumanhin ng binata, 15 taon ng pagkakakulong at hard labor ang ipinataw sa kanyang parusa kapalit ng inakusa sa kanyang pagnanakaw ng poster na hindi naman nakita sa kanyang mga kagamitan. Isa pang kahinahinala sa ebidensya ay ang oras sa CCTV. Nakasaad doon na 1:57 niya kinuha ang poster, pero ayon na rin mismo kay Danny at Sarah na kanyang mga kasamahang turista. 3:00 na ng madaling araw sila natapos mag-inom at mag-party sa bar ng hotel. Kaya kasinungalingan lahat ng yun. Pero ano pa nga ba ang magagawa mo kung nasa teritoryo ka na ng kaaway? At para sa kawawang binata, oras na lamang ang kanyang hihintayin upang maagaw sa kanya ang kanyang mayabong at maginhawang buhay na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ayon sa mga eksperto na nakakita ng naturang paglilitis, malaki ang tsansang na-torture at nabugbog si Otto kaya niya nasabi ang mga bagay na yon dahil ayon na rin sa kanila, ang pag-i-interrogate ng mga North Koreans ay marahas. Di ka talaga titigilan hanggat di nila naririnig ang kanilang gusto. Ayon sa ilang eksperto, taktika raw umano ito ng North Korea upang makuha ang kanilang gusto sa United States sa pamamagitan ng negosasyon kapalit ng kaligtasan ni Otto. Matatandaan na taong mga 2016 to 2017, mainit ang relasyon ng North Korea at US dahil sa sunod-sunod na paglo-launch ng walang habas ni Kim Jong-un ng kanyang mga nuclear missiles. Dahil dito, iba't ibang mga trade sanctions ang ipinataw ng US at iba pang mga bansa sa North Korea upang pahinain ang ekonomiya nito. At ayon sa former US Ambassador to the UN na si Bill Richardson, taktika ito ni Kim Jong-un upang mabalanse ang kanyang mga nalugi sa mga sanctions na ito. Isang taon ang itinagal ng pakikipagnegosasyon ng Obama at Trump administrations sa North Korea para sa kaligtasan ni Otto. Sa buong panahon na yon, sinabihan ng US government na pamilya ni Otto na huwag maglabas ng statement ukol sa kasalukuyang issue upang hindi malagay sa panganib ang usapan at lalong-lalo na ang buhay ni Otto sa North Korea dahil iisa lang naman daw ang kanilang gusto, ang mapauwi ang binata ng buhay sa kanilang bahay sa Ohio. Sa wakas, matapos ang 17 buwan, sinundo ng isang doktor, lulan ng isang private jet si Otto mula North Korea pabalik ng Amerika. Ngunit sa kanyang pag-uwi, halos hindi na makilala ng kanyang pamilya ang naturang binata. Kulang ang salita natin sa Tagalog upang ilarawan ang kalagayan ni Otto na isinauli sa pamilya Warmbier. Bagamat tila nare-recognize nito ang mga boses ng kanyang pamilya sa kanilang pagsalubong sa kanya, walang magawa ang binata kundi umungol, lumuha, maglaway at huminga ng malalim. Tila kinuha ng North Korea ang natitirang pagkatao ni Otto sa kanyang katawan. Parang lupaypay na zombie ang bumalik sa pamilya Warmbier. Ang dating makisig, matipuno at palabirong Otto, ngayon ay nasa kondisyon na pati ang mga eksperto ay nagugulumihanan kung ano ang posibleng dahilan at nangyari sa kawawang binata. Maging ang mga opisyal ng US government ay gulat, galit at disappointed sa North Korean government dahil sa kondisyon ni Otto. Dahil buong akala nila, ayon na rin sa report at pakikipag-usapan nila sa mga delegado ng North Korea, nasa magandang kondisyon raw ang kalagayan ng binata at wala raw dapat silang ikabahala. Ayon kay Dr. Flukiger, ang doktor na nag-examine kay Otto sa kanyang pagsakay sa eroplanong sumundo sa kanya sa Pyongyang Friendship Hospital sa North Korea, walang bakas ng physical torture ang binata. Bagamat tila comatose ito, ayon sa head-to-toe examination ng doktor, wala rin raw sugat, pasa, o gumaling na peklat si Otto maliban sa kanang paa nito na may makikitaan na malaking peklat. Bagamat ganun ang pagsusuri kay Otto, palaisipan sa doktor kung ano ang sinapit ng binata para makomatos. Ngunit bago pa man magkaroon ng tsansang i-examine si Otto at kunin ang kanyang bersyon ng istorya, matapos ang 6 na araw, namayapa ang binata. Hindi pumayag ang magulang niya na si Fred at Cynthia na i-full autopsy ang katawan ni Otto. Kaya walang nagawa ang forensic experts kundi suriin lamang ang labas na bahagi ng katawan nito at gawa ng ilang tests. At ayon sa US coroner na si Lashmi Samarco, isang CT scan report ang may kaunting eksplanasyon kung bakit naging tila zombie ang estado ng binata. Ayon sa kanya, si Otto ay nakaranas ng severe anoxic encephalopathy. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang kalagayang ito ay buhat ng kawalan ng oxygen sa katawan, lalong-lalo na sa utak at maaaring magdala sa isang tao upang magka-seizure, pumitik at maging baldado. Pero kung ano ang pamamaraan ng North Korea para sapitin ito ni Otto, ay isa pa ring palaisipan sa marami. Ngunit ayon sa isang dating takas sa North Korea na si Lee Chul-yun, malaki raw ang tsansa na biktima si Otto ng 2 bagay. Una, ang classic na paglulunod sa tubig bilang torture. Pangalawa, biktima si Otto ng isang substance na hindi kilala sa mundo. Katulad na lamang daw ng ginawa ni Kim Jong-un sa pagpatay nito sa kanyang tsuhin noon.
Matapos na mamaalam si Otto Warmbier, nagsampa ang mga magulang nito ng kaso laban sa North Korean government sa US Federal District Court ng Washington, D.C. Kahit na hindi naman maaring idemanda ng isang sibilyan ng isang buong bansa, maaari naman itong magsampa ng kaso upang humingi ng danyo sa mga biktima kung ito ay dahil sa terorismo. At noong December 24, 2018, pinatawa ng $501 million ng isang judge ang North Korea. Pero syempre, no-show ang North Korea at sinabing wala itong pakialam sa desisyon ng korte. At sinasabing sila pa nga ang biktima sa pangingikil ng US government sa kanila. Matapos ang kaso ni Otto Warmbier, isinabatas ng US government na pagbawalan ng sinumang US citizen na magbakasyon o bumisita sa North Korea dahil sa panganib na dala ng kanilang pagpunta doon. Mula 2017 hanggang ngayon, nagsilbing aral ang buhay ni Otto para sa mundo na ang diktadoryang Kim ay hindi dapat kailanman pagkatiwalaan. Patunay lamang ang buhay ni Otto sa kasabihang, "We are always one step away from making our lives better or worse." O sa Tagalog, lagi lang tayong may layong isang hakbang sa pagpapabuti o pagpapasama ng ating buhay. Kaya kung kailangan mo magdesisyon, pag-isipan mong maigi, laanan mo ng oras, huwag padalos-dalos dahil ang buhay ay walang take two. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, bibisita ka ba sa North Korea o mas gugustuhin mo na lang bumisita sa ex mong pinagpalit ka sa iba? I-share mo lang ang iyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.